Narito na ang may init na aksyon sa Customs Check. Higit 72,000 sako ng mga imported na sibuyas na nagkakahalaga ng higit 87 million pesos. Inabandona ng importer sa Manila International Container Port. Kahon-kahon naman ng smuggled carrots na kumpiska sa Port of Manila. 13 milyong pisong halaga ng high-grade na marijuana o kush na sabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Koleksyon ng Bureau of Customs sa unang 5 buwan ngayong taon, lumagpas sa target. Kita ng BOC, pumalo sa mahigit 406 billion pesos. BOC NAIA at Port of Clark, kinilala ang ambag ng kanilang mga kawani para malampasan ang kanilang collection target nitong Mayo. Para sa mas mabilis na kalakalan, Bureau of Customs at International Trade Center Geneva magsasanib puwersa sa pag-digitalize ng e-commerce processing sa bansa. Kilalanin ang ilan sa mga bagong kawani ng customs na magiging bahagi sa pagsusulong ng mga reforma sa BOC. Commissioner Ariel Nepomuceno may hamon din sa kanila. You have to decide. Are you joining me in reforming the Bureau or you're not? Of course, dapat samahan ninyo ako dahil ito naman ay hindi BOC ko. Ito ay BOC nating lahat. May natanggap ka bang mensahe na may parcel ka raw na nakahold sa customs o kailangan bayaran ng tax? Alamin kung scam yan sa tulong ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa isumbong kay Commissioner. Na-delay o na-cancel ba ang flight nyo? Alamin ang mga dapat gawin para hindi ma-hassle sa ating Know Before You Go. At sa ating good news tayo! Mga nakumpiskang gamit tulad ng mga damit, sapatos at school supplies. Ipinamahagi ng Bureau of Customs sa mga nangangailangan para mapakinabangan. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipino may boses na nais pakinggan. Dito ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisibing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Tinatayang mahigit 13 milyong pisong halaga ng marijuana o kush ang nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Habang sa Port of Manila, kahon-kahon naman ng mga smuggled na carrots ang nakumpiska. Narito ang report. Pakete ng binalot na high-grade marijuana o kush ang tumambad sa mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nang inspeksyonin ang bagahe ng isang pasahero galing Thailand na lumapag sa NAIA Terminal 1 noong June 4. Ayon sa BOC, dumaan sa X-ray inspection ng checked-in baggage ng pasahero kung saan napansin ang mga kahinahinalang laman ng kanyang bagahe.
Agad na itinimbre ng mga taga-custom sa PIDEA ang bagahe para sa mas masusing inspeksyon ng K9 unit. Nang buksan, dito natuklasan ng mga operatiba ang mahigit 20 medium-sized packs, 42 small-sized packs at 2 lalagyan na puno ng pinatuyong dahon ng pinaghihinala ang marijuana o kush. Umabot sa halos 8 kilo ang kabuang timbang ng mga nasabat na droga na may tinatayang halagang mahigit 13 milyong piso. Agad itong itinurn over sa PIDEA para sa laboratory examination at case build-up. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga tauhang sangkot sa operasyon dahil sa kanilang pagiging mapagmatsyag at propesyonal. Natutuwa tayo sa mga ginagawang trabaho at matagumpay na paghuli ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa NAIA. Napakabilis nila magtrabaho at talagang 24/7 nagbabantay sila laban dito sa mga illegal drugs. At nauhuli po natin ito talaga. Binigyang diin din ni Commissioner Nepomuceno ang patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Patuloy namang pinalalakas ng BOC NAIA ang kanilang border protection efforts sa pamamagitan ng intelligence-driven operations, modernong screening technologies at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Meron kakayanan ang ating mga paliparan, meron mga kapasidad ang ating mga tauhan, moderno ang ating mga equipments upang mahuli natin ang mga ipinapasok na illegal drugs. Kaya't kaliwat kanan nahuhuli natin ang mga pagtatangka na magpasok ng illegal drugs sa ating bansa. Bukod sa droga, nasabat din ng mga tauhan ng Customs at CIDG ang halos 4 na milyong pisong halaga ng pinaniniwalaang smuggled na sigarilyo sa isang operasyon sa Zamboanga City noong June 7. Natagpuan sa isang minivan na walang plaka ang mga kahon ng sigarilyo sa barangay Santa Catalina, pero nakatakas ang driver matapos mapansin ang mga operatiba. Sa Port of Manila naman, naharang ng mga tauhan ng Customs ang 4 na container van na may lamang mga smuggled na carrots. Idineklarang assorted food gaya ng itlog, noodles at tokwa ang naturang shipment. Pero nang inspeksyonin, tumambad sa mga taga-BOC ang halos 13,000 kahon ng smuggled na carrots na aabot sa mahigit 7 milyong piso ang halaga. Napakahigpit ngayon ng ating mga pantalan. Ang ating mga tauhan ay talagang todo bantay laban sa mga ipinapasok na agricultural na mga smuggled goods. Yan ay talagang hindi natin papayagan dahil mahigpit ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad natin na hulihin ang mga illegal or agricultural smuggled na mga products. Dahil meron tayong mga magsasaka na dapat alagaan, meron tayong mga sektor sa agrikultura na dapat nating bigyan ng suporta sa pamamagitan ng pagbabawal at paghuli do sa mga produkto na agricultural na siya'y makakasira sa interes ng ating mga magsasaka. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, hindi sila titigil sa pagtugis sa mga protektor at iba pang sangkot sa talamak na agricultural smuggling sa bansa. Binalaan niya ang mga smuggler na may kalalagyan sila sa batas. Gagamitin natin yan ng matinding pangil nung tinatawag na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kapag yan ay ginamit dito sa mga protektor, mga nagpasok at mga kasamahan nito mga nag-smuggle o nagpuslit ng agricultural products, walang piyansa yan. Kapag sila ay kinasuhan sa korte, nasa loob sila ng kulungan habang pinapatunayan yung kanilang nilabag sa ating mga batas. Inabandona ng isang importer sa Manila International Container Port ang 26 na container na naglalaman ng libo-libong sako ng sibuyas na nagkakahalaga ng mahigit 87 million pesos. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito na ilalabas at na ibebenta sa merkado, alamin sa report na ito. December 2025 at January 2026 pa nang dumating sa Manila International Container Port ang sako-sakong mga red onion na ito. Mula pa raw ito sa China, pero lumipas ang mahigit 5 buwan, walang sino man ang nagkiklaim nito. Mahigit 72,000 ang sako ng mga sibuyas at nakalagak sa 26 na container.
Ang halaga ng mga iyan aabot sa mahigit 86.6 milyon pesos. Mismong si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nag-inspeksyon ng mga yan noong June 10, 2026 kasama si Senator Kiko Pangilinan. Kompleto na raw sana ito ng permit mula sa Department of Agriculture at bayad na rin ng mahigit 9 milyon pesos na buwis kung bakit hindi kinuha ng importer. Ang paliwanag, based dun sa mga nag-import, nabanggit naman ni Senador, no? Napakarami na ng supply sa merkado na sa paniniwala na nag-import nito, sobrang lalaki na yung lugi nila na magiging mas practical sa kanila na hindi na nila ito i-claim, kunin sa pantalan dahil mas malaking lugi nila kaysa sa iwanan na lang nila. Idineklara itong abandonado sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Base naman sa rekomendasyon ng DA, hindi na pwedeng ilabas sa merkado ang mga sibuyas dahil hindi na ito ligtas na kainin. Ayon kay Senator Pangilinan, posibleng kaso ito ng over-importation. Na ang ugat daw ay ang hindi maayos na datos ng supply projection. Yung datos ng PSA, base sa projection ng supply ng sibuyas sa local market at yung datos ng DA ay hindi tugma. Mas maliit yung sinasabing kakulangan ng supply ng onions, yung datos ng PSA kumpara doon sa datos ng DA. Bakit mas malaki yung sinasabing supply requirement, yung magiging kulang na supply at kailangan mag-import? Sobra-sobra ang na-release na permit para magpasok ng supply ng sibuyas galing sa ibang bansa, galing sa China. Hindi raw dapat nasasayang ang mga produktong pumapasok sa bansa at lalong hindi raw dapat nabubulok ang mga ani ng ating mga kababayang pagsasaka. Pag nag-over-importation, itong sibuyas, pagka naka-cold storage ito, kayang umabot ng 6 na buwan. Ibig sabihin, kung pumasok ito ng December at na cold storage siya, pwedeng hanggang harvest season ilabas. Kasi ang harvest season is March, April. So pag pinasok ito ng December, diretso sa cold storage, hanggang March, April, okay pa siya. Basta naka-cold storage siya. At isasabay yung paglabas. Hindi ba? Habang may harvest. Ang resulta, bagsak ang presyo dahil dumami na ang supply. Maaalalang kamakailan lang ay may nabistong isang cold storage facility sa Nueva Ecija, ang NBI at BOC, na naglalaman ng mahigit 35.4 milyon pesos na halaga ng mga smuggled na gulay na karamihan ay mga sibuyas. Ang mga ganitong operasyon ay paraan daw ng gobyerno para protektahan ang mga sarili nating magsasaka. Hindi ngayon ganong kadali. Warning to sa mga gusto pang sumubok. Hindi ngayon ganong kadali magpuslit ng mga illegal or smuggled agricultural products. Tumataginting ng 9.3 billion pesos ang naitalang surplus ng Bureau of Customs sa revenue collection mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, nilagpasan ng ahensya ang kanilang target matapos makakolekta ng mahigit 406 billion pesos sa unang 5 buwan ng 2026. Narito ang report. Para sa revenue collection mula Enero hanggang Mayo, tinarget ng Bureau of Customs na makakolekta ng 397 billion pesos alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi lang yan nakamit ng customs, kundi nahigitan pa. Umabot ng 406.3 billion pesos ang nakolekta ng BOC. Dahil nalampasan nito ang target, may surplus o dagdag na koleksyon ng customs na nasa 9.3 billion pesos.
Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ang 9 na bilyong pisong surplus na kapag nagtutulungan at ginagawa ng tama ang trabaho, malaki ang ambag ng ahensya sa pag-unlad ng bansa. Pangunahing dahilan ng mataas na koleksyon ang mas maayos sa valuation o pagtatakda ng halaga ng imported goods at pinaigting na revenue collection measures. Pinuri naman ng palasyo ang mataas na koleksyon ng BOC. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang basta nakamit, kundi nalagpasan ng BOC ang target collection nito ngayong taon. Ang epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng BOC sa collection process nito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapapakinabangan ng ordinaryong mamamayan. Nitong Mayo, nakalikom ang BOC ng 80.66 billion pesos. Bahagya itong kinapos ng 1.7 billion pesos mula sa target para sa naturang buwan. Dahil ito sa mas mababang import volume ng langis at non-oil commodities. Tiniyak naman ng BOC na ipagpapatuloy nito ang pagpapanatili ng malakas na pangongolekta ng buwis at duties. Una nang sinabi ni Customs Commissioner na kayang maabot ang 1 trillion collection target para sa taong 2026 dahil sa magandang performance ng koleksyon ng ahensya. Nahigitan naman ng BOC na iya ang target collection nito para sa buwan ng Mayo. Umabot ng 3.8 billion pesos ang revenue collection ng BOC na iya sa naturang buwan. Mas mataas ito sa target na 3.5 billion pesos kaya nagkaroon ng surplus na 304 million pesos. Dahil dito, kinilala ng BOC na iya ang mga tanggapan at kawani na nakatulong sa matagumpay na pag-abot ng revenue collection target nito. Ginawaran sila ni District Collector Attorney Maria Yasmin Mapa ng Certificates of Commendation dahil sa mahusay na performance. Ipinapakita raw nito ang commitment ng bawat kawani sa magandang serbisyong publiko at pagpapabuti ng operasyon ng customs. Kinilala rin ng BOC Port of Clark ang mga kawani nito dahil sa paglampas sa revenue target ng pantalan. Dahil sa sipag ng mga taga Port of Clark, nakakolekta sila ng 480 million pesos nitong Abril. Mas mataas yan sa 429 million pesos na target ng pantalan. Ayon sa Port of Clark, patunay ito ng kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga kawani para makamit ang mga target ng ahensya at suportahan ang pangongolekta ng buwis ng pamahalaan. Susunod, pagpasok ng libo-libong parcel sa bansa, layong pabilisin sa pamamagitan ng digitalization. Commissioner Nepomuceno, may matinding hamon sa mga bago at newly promoted na kawani ng customs. Mga donasyong patient transport vehicle sa BOC magagamit para sa agarang atensyong medikal ng mga empleyado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Kada araw, libo-libong produkto ang pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Pagkain, gadgets, gamot, sasakyan at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng pumapasok at lumalabas ay sumusunod sa tamang proseso. Nagbabayad ng tamang buwis at taripa. At hindi lahat ay tapat ang deklarasyon. Ang tawag sa mga kargamentong ito ay smuggled items. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at may kaakibat na parusa at multa. Kaya't pinangangasiwaan ng Bureau of Customs ang pangangalaga sa ating mga pantalan at paliparan upang masigurong legal, ligtas at naaayon sa batas ang lahat ng produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. Kapag may kahina-hinalang kargamento, ang BOC ay maaaring kumpiskahin ang kargamento upang suriin at imbestigahan kung may paglabag sa batas, gaya ng misdeclaration o undervaluation. At kung mapatunayan na may nalabag na batas, ang BOC ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento at kasuhan ang may-ari o nagpadala nito. May proseso.
may investigasyon, may pagdinig. Kapag napatunayang smuggled o illegal ang produkto, ito ay mafo-forfeit o kukunin na ng gobyerno. Pagkatapos ng proseso, ang mga produkto ay maaaring i-auction kung legal ibenta, i-donate sa ahensya ng gobyerno kung ito ay kapaki-pakinabang pa, maaaring sirain o i-condemn kung bawal, peke o mapanganib ang produkto. Ang pekeng gamot, kontrabando o mapanganib na produkto ay kadalasang sinisira para hindi na makapaminsala. Kung naniniwala ang may-ari na legal ang kanyang kargamento, maaari silang umapila sa loob ng itinakdang panahon. May pagkakataon ang bawat panig na dinggin ang kanilang apila. Bahagi ito ng patas na sistema. Ang laban kontra smuggling ay hindi lamang tungkol sa buwis. Ito ay tungkol sa proteksyon sa lokal na negosyo, kaligtasan ng mamamayan, kita ng gobyerno para sa serbisyo publiko, at katarungan para sa mga legal na nagnenegosyo. Sa bawat kahon na iniinspeksyon, sa bawat illegal na produkto na nasasabat, pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ekonomiya, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bureau of Customs, bantay ng bayan sa hangganan, sa pantalan, sa paliparan para sa kaligtasan ng mamamayan. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyo may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Kasabay ng paglago ng online shopping sa bansa, lumalaki rin ang hamon sa Bureau of Customs kung paano mapabibilis at mas magiging transparent ang pagpasok ng libo-libong parcels mula abroad. Kaya naman, mas pinaigting ngayon ng ahensya ang digitalization efforts nito, katuwang ng mga stakeholders sa ilalim ng DG Pinas Initiative. Narito ang report. Mula sa gadgets at cosmetics hanggang sa iba't ibang online purchases, tila bahagi na ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang pag-order online. Pero habang dumarami ang e-commerce shipments na pumapasok sa bansa, mas nagiging komplikado rin ang proseso ng customs clearance. Kaya naman, sa ikalawang pagpupulong ng DG Pinas Project Implementation Team sa Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport, tinalakay ng Bureau of Customs at International Trade Center Geneva ang mahalagang hakbang para gawing mas modern, mabilis at automated ang pagproseso ng cross-border e-commerce shipments. Yeah, 3-year joint program of inclusive, competitive, and responsible digital Philippines, or they call it joint program for DG Pinas. So primarily, this initiative is to address the main concern of the MSMEs because of the rapid growing of, for the Bureau of Customs, the main concern is rapid growing of the e-commerce goods. So basically, that's the main goal for the Bureau of Customs. The issuance of rules and regulation for the cross-border e-commerce, and also for the integration of the systems of these platform providers. So for the DG Pinas initiative, this is mainly to address the gaps and not really loopholes, but the gaps on the interfacing or integration of the systems of the logistic providers and the online platform providers with the Bureau of Customs. So it's basically modernization of the e-commerce processing system of the Bureau. Ayon kay Deputy Collector for Operations Wilnora Kawile, isa sa pinakamalaking hamon ngayon ng customs ang manual verification ng napakaraming online shipments na pumapasok araw-araw sa bansa. Since wala pa tayong automated processing system, ang isa sa challenge na pwede kong masabi is yung mga manual verification.
sabi nga natin, voluminous to, volume of importation, daily increasing siya, yearly increasing siya per data. At the same time, wala tayong assurance kung may revenue leakage ba to. The mandate, di ba, to balance revenue collection with border protection. Pero mahirap gawin kung naka-manual ka because we do not have advanced information as to the data of the goods. Sa kasalukuyan kasi limitado pa ang automated verification system ng BOC, kaya mas matagal matukoy kung alin sa mga shipment ang dapat siyasatin o patawan ng kaukulang duties at taxes. Sa ilalim ng DG Pinas Initiative, target ng Bureau na magkaroon ng integrated at mas transparent na e-commerce processing system, katuwang ang online platform providers, logistics companies at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinasabi natin dapat nating i-automate, we can require the platform providers, the online platform providers to provide us in advance information about the details of the product, the cost of the product or the value of the product, the seller of this product, the address of the ultimate consignee or the buyer, para alam natin kung ulit-ulit lang ba to na bumibili. Baka kasi one in a day, baka nakakasampung 10,000 na to. Meaning, 10 multiplied by 10,000, 100,000 na. Therefore, taxable ka na. Pwede nating magamit yon, yung system na e-commerce. Ayon kay Kawile, kapag naisakatuparan ito, mas magiging mabilis ang pag-release ng parcels. Mababawasan din ang delay at storage cost na kadalasang nagpapabigat sa bulsa ng mga consumer. Kung mabilis ang proseso natin, customs clearance procedure for the e-commerce goods, mas mabilis na makakarating sa kanila yung goods nila, and therefore less din yung cost because storage ma-reduce on the part of, we are not collecting storage for the Bureau of Customs, and almost all the e-commerce goods are de minimis, so wala naman subject to duties and taxes nito, di ba? Pero may storage na binabayaran yung ating mga clearance agents or yung mga consolidators for these e-commerce goods sa mga respective CFWs nila, yung mga customs facilities and warehouses. So, pagka mabilis ang processing natin, yung delay and yung delay sa processing, delay sa release ng goods, therefore, reduce cost, reduce time, eventually it will reduce the cost of these e-commerce goods, which will ultimately benefit the ultimate consumers like us. Dagdag pa ni Kawile, bukod sa pagpapabilis ng proseso, makakatulong din ang digitalization para mapalakas ang monitoring laban sa revenue leakage at pagpasok ng regulated o prohibited items. Basically, the automation is for transparency, predictability, and then of course the accuracy of the data. So it serves not only customs but also the stakeholder. Ayon sa BOC, inaasang magkakaroon ng mas maraming consultation sa stakeholders at regulatory agencies sa mga susunod na buwan habang binubuo ang implementing rules at e-commerce processing system. Bahagi ito ng mas malawak na modernization agenda ng Bureau sa ilalim ng Integrity, Accountability and Modernization o IM program ni Commissioner Ariel F. Nepomuceno, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-modernize at i-digitalize ang serbisyo ng customs. Isang matinding hamon ang sumalubong sa mga bagong tanggap at bagong promote na empleyado ng Bureau of Customs. Direktang hiningi sa kanila ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang katapatan, paninindigan at pagsusulong ng mga makabuluhang reforma. Bahagi pa rin ito ng IM movement ng ahensya na nakatutok sa integridad, accountability at modernisasyon. Narito ang report. Congratulations to our 165 newly hired and newly promoted personnel. Mismong si Commissioner Ariel Nepomuceno ang nanguna sa panunumpa ng 165 na bagong hire at na-promote na kawani ng Bureau of Customs nitong May 26. Binubuo ito ng 120 na bagong empleyado at 45 kawaning nabigyan ng promotion sa ahensya.
Ayon sa Customs, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas sa operational at administratibong kakayahan ng Bureau. Sa kanyang mensahe, ibinida ni Commissioner Nepomuceno ang mga nakamit ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mga bagay na gusto pa niyang mahigitan sa tulong ng mga bagong kasangga sa Customs. BOC has achieved remarkable record-breaking performances in terms of collection, enforcement, and reforms. So tulungan nyo tayo doon, no? Kayo mga bagong again promoted at bagong kakatalaga lang natin mga kasamahan. Pinaalalahanan din ni Commissioner Nepomuceno ang mga kawani na ang kanilang panunumpa ay hindi para sa sinumang opisyal, kundi para sa bandila at sa bayan. Yung inyong pagkakatalaga bilang bagong empleyado at bilang bagong promoted na tauhan natin, isang malaking hamon yan sa inyo. Isang malaking responsibilidad yan ninyo. Kabilang sa mga bagong promote na empleyado ng Customs ay si Dexter Vincent Laurito. Isa siya sa daang-daang empleyadong nakatalaga sa Port of Mactan sa Cebu. Ayon kay Dexter, nagsimula ang trabaho niya sa Customs bilang isang simpleng data encoder. Nagsimula po ako sa nag-encode hanggang na nag-encode po na ako ng mga kailangan encode sa office namin, inuutosan. Kaya tapos kung anong utos ng hepe ko, ginagawa ko ma'am, yung gaya ng kunin mo yung mga docs doon sa baba, ipareceive mo. Ganun po ma'am, hanggang nag-assist po ako ng mga ito po ma'am. Yan lang po ma'am, kasi sa hepe po ma'am. Yan ang journey ko ma'am. Matapos ang 6 na buwan, graduate na ngayon si Dexter mula sa data encoding. Isa na kasi siya sa mga nangangasiwa ngayon sa seguridad ng pantalan. Laking pasasalamat ni Dexter, lalo pat sa ilalim ng Customs ay nagkaroon siya ng peace of mind at seguridad sa trabaho. It means a lot ma'am, good ma'am. Una-una po ma'am, yung pagiging permanent na hindi na tayo katrabahan yung pagre-renew. Pagkatapos na at least may benefits na din ako ma'am. Yun po ang pinaka-highlights and dream of ko sa akin. Magiging permanent ma'am. Bilang isang public servant, pangako ngayon ni Dexter na maglilingkod siya ng tapat. Gagawin din niya ang lahat ng makakaya para sa mga stakeholders ng ahensya. Tutulong din daw siya para tuluyang mabago sa mas maganda ang imahe ng Customs. Bago naman magpaalam, mayroon pang hamon si Commissioner para sa mga bagong empleyado. You have to decide. Are you joining me in reforming the Bureau or you're not? Of course, dapat samahan ninyo ako dahil ito naman ay hindi BOC ko. Ito ay BOC nating lahat. Sagot naman dyan ni Dexter. Talagang kasamahan ko kayo at ko, lahat ng sa Bureau ma'am sa tamang gawain mo at ikapaproud ko po ma'am na isa po akong Bureau of Customs employee talaga. Mas pinalakas pa ng Bureau of Customs ang kanilang kakayahan sa pagbibigay ng agarang serbisyong medikal sa mga empleyado. Sa tulong yan ng mga donasyong Patient Transport Vehicle ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Narito ang report. Formal nang itin-over ng PAGCOR at PCSO sa Bureau of Customs ang ilang bagong Patient Transport Vehicle o PTV sa isang seremonya na ginanap sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Tinanggap ng Customs ang mga bagong transport vehicle sa pangunguna ni Deputy Commissioner Raul Nagrampa. Itinuturing ito na panibagong hakbang sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para sa kapakanan ng mga empleyado at pagpapalakas ng emergency medical response. Kaya naman, labis na ikinagalak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na suporta ng PAGCOR at PCSO sa BOC. Nagpapasalamat din ako personal at nagpapasalamat din ng Bureau of Customs kay Chairman Altenco ng PAGCOR at kay JML Robles ng PCSO, mga kaibigan ko sila. Salamat dahil naipakita nyo sa amin
Nakakampi rin namin kayo at kaalyado sa aming mabigat na trabaho bilang Bureau of Customs. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, nakatutulong ang mga bagong sasakyan para matiyak ang agarang pagbibigay ng medikal na tulong sa mga empleyado kapag kinakailangan. Ang aming mga tauhan din naman ay natutuwa dahil alam ninyo mahirap yung aming trabaho, na ipapakita natin sa kanila yung malasakit natin sa ating mga tauhan. Ang mga tauhan ng BOC, mga tao rin yan. May mga pamilya rin yan at hindi totoong lahat ng taga-BOC ay puro may kalokohan. Ano? Ako na nagsasabi sa inyo, hindi totoo yan. Napakarami sa aking mga kasamahan gusto magtrabaho ng malinis, magtrabaho ng maayos, at kapag naipapakita natin sa kanila na sila'y inaalagaan natin, kagaya nito, ambulansya, na magiging mahalaga kapag may mga medical emergencies, na ipapakita natin sa ating mga tauhan na nagmamahal din sa kanila ang ating mga kababayan at ating mga kasamahan sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi rin ng Medical and Dental Division ng BOC na mahalagang asset ang PTV sa pagpapahusay ng kanilang emergency response capability. Binigyang diin din ng desisyon ang pagtutok ng pamunuan ng BOC sa kapakanan ng mga kawani, lalo na matapos ding makatanggap ang ahensya ng bagong ambulansya na magpapalawak pa sa kanilang healthcare support at emergency medical services. Inilala ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI ang mahalagang papel ng Port of Batangas sa paglago ng automotive industry. Sa 10th Philippine International Motor Show na inorganisa ng CAMPI, kinilala ng grupo ang Port of Batangas bilang isa sa pangunahing automotive gateways ng bansa. Malaki raw ang papel ng Pantalan sa mabilis at maayos na customs clearance ng imported vehicles at automotive parts. Dahil dyan, nakatutulong ang Port of Batangas sa mas mabilis at mas epektibong proseso ng customs. Tiniyak din ni District Collector Carmelita Talusan ang suporta ng Port of Batangas sa automotive industry sa pamamagitan ng mas maayos na cargo processing at mabilis na pagpapalabas ng mga shipment na kailangan ng sektor. Hindi lamang sa pagbabantay sa hangganan ng bansa sinusubok ang kahandaan ng mga kawani ng Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, nagtipo ng mga empleyado at partner agencies para sa pagbubukas ng kanilang Mini Olympics 2026. Formal nang inilunsad ng Port of Batangas ang Mini Olympics na may temang Partnership Run sa pangunguna ni District Collector Carmelita Talusan. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang physical fitness, wellness at teamwork sa hanay ng mga kawani at katuwang na ahensya ng Pantalan. Nakibahagi sa opening activity ang mga kinatawan mula sa Batangas City Government, Philippine Coast Guard, Asian Terminals Incorporated at Batangas State University. Kabilang sa mga kompetisyon ang basketball at volleyball tournaments, gayon din ang marksmanship training. Ayon kay Talusan, mahalaga ang sport sa paghubog ng disiplina, focus, tiyaga at pagtutulungan. Mga katangiang kailangan din sa pagtupad ng tungkulin sa customs. Samantala, pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inisyatiba ng Port of Batangas at iginiit na ang pagpapalakas ng samahan at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder ay mahalagang bahagi ng mahusay at episyenteng serbisyo publiko. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Iba't ibang klase ng scam at modus hihimayin ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC
ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill. Katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice. Invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List. Detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments. Pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. May natanggap ka bang mensahe na may parcel ka raw na na-hold sa customs? O may tumawag ba sa'yo para maningil ng tax para mailabas ang iyong package? Mag-ingat! Dahil posibleng target ka na ng mga mapanlokong scammer. Ayon sa Bureau of Customs, patuloy ang pagdami ng mga reklamo hinggil sa mga peking transaksyon mula sa talamak na love scam, mga peking tracking websites, hanggang sa mga tawag at text ng mga nagpapanggap na opisyal ng BOC. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang transaksyon ay legit o isang malaking deceit? Paano maiiwasan ang mga modus na gumagamit sa pangalan ng ahensya? Alamin natin ang katotohanan dito sa Isumbong kay Commissioner.
Isa sa mga pinakamadalas na reklamong natatanggap ng Bureau of Customs sa isumbong kay Commissioner na platform ay tungkol sa mga parcel na umano'y naipit sa customs at kailangan daw agad bayaran upang mailabas. Pero ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, huwag basta-basta maniwala sa mga mensaheng ito. Mag-ingat din ating mga kababayan dahil madalas mayroong mga pag-uulat sa atin, mga sumbong, reklamo, impormasyon na mayroong mga bagahe o parcel na naiipit daw sa Bureau of Customs. Makakatanggap kayo ng mga mensahe na kinakailangan nyo magpadala ng pera upang bayaran yung pagkakabinbin o pagkakaipit ng kanilang parcel sa mga airports natin. Huwag silang basta-basta maniniwala. Huwag din silang basta-basta magpapadala ng pera. Lalo na kung wala naman kayo inaasahan na darating sa inyong parcel o darating sa inyong mga in-import ninyo. Nilinaw ni Commissioner Nepomuceno na walang umiiral na sistema kung saan magpapadala na lamang ng pera online base sa natanggap na text message. Kadalasan anya ay bayad na ang kargamento bago pa ito ipadala sa bansa. Ngayon, kung talaga meron naman kayong in-import, huwag din kayo basta-basta maniniwala na online ay dapat magpadala kayo ng pera. Dahil walang ganung sistema ang BOC. Ang pagbabayad, dapat pumunta kayo mismo dun sa aming tanggapan upang inyong malutas kung ano man yung problema na yun. Huwag silang basta-basta maniniwala na nag-text lang sa inyo ay magbabayad na kayo. Una-una, bago kayo makapagpadala ng inyong in-order from abroad, nagbayad na kayo eh. At nagbayad na rin kayo doon sa taga-deliver niyan. Kaya't wala na kayong dapat bayaran pang bago. At kapag nagkaroon man ng pagkakamali sa computation ng bayarin at hiningi ng BOC ang inyong atensyon, dapat tandaan na hindi ito binabayaran online. Kapag ipinilit ng inyong kausap ang pagbabayad online, panigurado, scam yan. Meron talaga kayong dapat kausap na taga Bureau of Customs. Yan ay mareresolba kapag lihitimo yung inyong kausap. Huwag sila dapat basta maniwala sa online na nag-text lang, magpapadala na sila ng pera. Paalala pa ni Commissioner Nepomuceno, ang bawat lehitimong transaksyon sa pamahalaan ay may kaukulang opisyal na resibo at idinadaan lamang sa mga otorisadong bangko. Pinayuhan din niya ang publiko na gamitin ang kanilang official hotline para mag-verify. Hindi po pwedeng wala resibo yan. At ang aming bangkong ginagamit, mga otorisadong mga bangko na accredited yan na hindi nyo basta-basta pwedeng ipadala ang pera ninyo kung saan-saan. Otorisado lang dapat ang inyong kausap at huwag kayong basta maniwala. Gamitin nyo isumbong kay Commissioner bago kayo umaksyon, bago kayo magbitaw ng pera ang pinaghirapan ninyo. Isa rin sa mga pinakakaraniwang modus na idinudulog sa isumbong kay Commissioner ay ang tinatawag na love scam, kung saan ginagamit ang pangalan ng customs upang makahingi ng pera mula sa mga nabibiktima ng mga online romance scams. Napakaraming mga ulat sa ating mga nagsusumbong. Yung madalas natin naririnig, yung pinapaasa, liligawan yung ating kababayan, maniniwala naman yung ating kababayan na Pilipina na sila ay nagustuhan ng nung naliligaw sa kanila. Madalas mga banyaga o foreigners. And then kapag nahulog na yung kanilang loob doon sa kanilang naliligaw na online, nakilala online, sila ay sisimulan ng bigyan ng iba't ibang istorya. Halimbawa, nagkaroon ng problema yung kanilang foreigner na boyfriend na kailangan ng tulong pinansyal upang mailabas yung kanilang bagahe o meron silang pinapadala sana dito sa girlfriend na Pilipina na para mailabas nung girlfriend na Pilipina yung pasalubong nung boyfriend kailangan ng pera at padadala niya naman ng pera yung kanyang boyfriend na nakilala niya online. At later on, ang sisisi nila, kailangan bayaran ng taga-customs. So, wag dapat maniwala yung ating mga kababayan. Gamitan nila ito ng pagdududa, proteksyonan nila yung sarili nila dahil napakarami na talagang cases na binobola, niloloko ng mga nakilala sa online na mga nagliligaw ng mga foreign boyfriends. Dapat maging matalino yung ating mga kababayan. Bukod sa love scams, ginagamit din ng mga manloloko ang peking Facebook pages, websites at online accounts upang magpanggap na opisyal na kinatawan ng Bureau of Customs. Napakarami nang naisip ng mga manloloko. Meron silang mga fake Facebook accounts,
mga sites sa internet na mayroong mga logo ng Bureau of Customs at kung saan later on hihingan din sila ng pera. Huwag po silang basta maniniwala kasi wala pong ganyang programa ang BOC. Hindi po tayo nagkakaroon ng official Facebook. Ako, ang commissioner at ang aking mga kasama ng mga deputy commissioners, port collectors, wala ho kaming programa na kami manghihingi ng salapi, kabayaran o pera sa ating mga kababayan. Napakarami na kaming natanggap na reklamo, napakaraming fake o peke na mga social media accounts. Wala pong ganon. Zero yan. Hindi po kayo dapat maniwala dyan. Mayroon ding mga nananamantala sa kagustuhan ng ilan na mapabilis ang kanilang transaksyon sa customs. Pero giit ni Commissioner Nepomuceno, mahigpit itong ipinagbabawal. Huwag kayong magpabiktima. Ako na po nagsasabi sa inyo bilang commissioner, hindi kinakailangan ng pera upang mapabilis ang inyong transaksyon sa Bureau of Customs. Yan ay pinagbabawal ko, yan ay dinidiscourage natin. Huwag kayong maniniwala dahil pinagbabawal ko yan at mahigpit ako dyan. Kung meron sa inyong humingi ng pera upang mapabilis yung inyong shipment, again, gamitin nyo yung isumbong kay Commissioner at yan ay sasagutin natin. At hanggat maaari nga, gusto ko at pangarap kong mahuli yung mga gustong manloko sa ating mga kababayan. Isa pang modus, ang mga peking raffle at contest kung saan pinagbabayad muna ang biktima bago umano makuha ang kanilang napanalunang premyo. Isa pang mga kaparaanan ng panloloko sa ating mga kababayan, mayroong mga contest, raffle na may ipapangako mga premyo. Upang makuha mo naman yung premyo, magpapadala ka naman ng bahagi ng premyo na dapat ipadala mo muna doon sa nag-text sa inyo o tumawag sa inyo. Minsan 20%, 30% ng halaga ng inyong napanalunan ay ibabayad nyo in advance para makuha nyo yung kabuuan. Kalokohan po yan. Wala pong programang ganyan ang BOC, wala po tayong mga raffles, wala tayong mga programa ng contest na kung saan ay kayo mananalo. Niloloko lang kayo ng mga ganyang nababasa nyo. Wala kaming pinapayagang programa na hihingan kayo ng pera. Ang iba namang scammer ay gumagamit ng pananakot at nagsasabing may illegal umanong shipment sa iyong pangalan upang pilitin kayong magbayad. Isa pa malaking panlililang o panloloko ng mga gustong makaisa sa ating mga kababayan, sila ay bibigyan ng mensahe na upang makaiwas sila sa problema, sa asunto o sa pag-aresto, sila ay dapat magbayad dahil tinatakot sila na meron silang kargamento na illegal. Huwag din silang basta-basta maniwala doon. Kasi kung wala naman kayong inaasahan na kargamento o shipment o importasyon, ba't kayo biglang matatakot? Paalala ni Commissioner Nepomuceno, dapat na mas maging matalino at mapanuri ang publiko dahil patuloy na nagiging mas malikain ang mga manluloko sa kanilang mga paraan upang makuha ang pera at tiwala ng kanilang mga biktima. Alam niyo yung mga gustong manloko sa inyo, napakaraming creative na mga iniimbento sila mga paraan upang kayo ay maengganyo o matakot, upang magbayad, nandun ang tatakutin kayo, upang mapabilis yung inyong, wag ma-delay yung inyong mga kargamento, nandun tatakutin kayo na maaaring may illegal kayong ipinasok na shipment, or para makamura din kayo sa inyong dapat bayaran, kayo bibigyan ho ng deal upang paano dayain natin pamahalaan. Huwag kayong maniwala dyan. Dahil unang-una, ipinagbabawal natin yan. At pangalawa, pag kayo ay nasangkot pa sa mali, baka madamay pa kayo. Para magsigurado kayo na kayo ay gagawa lamang ng tama, gamitin nyo po yung inyong pag-uusga. Kung wala naman kayong inaasahang kargamento, bakit naman kayo masisingil? At kung ang kargamento nyo naman na alam ninyo ay walang mali, bakit naman kayo matatakot? Huwag kayong matakot. Subalit sa inyong pag-aalinlangan, kung tingin ninyo ay kailangan nyo ng katugunan o kalinawan kung anong dapat nyo gawin, tumawag po kayo sa amin. Meron kaming hotline at meron din kaming platform na isumbong kay Commissioner. Yan ay mapapakinggan natin at hindi namin kayo pababayaan. Paalala pa ni Commissioner Nepomuceno, maging maagap sa mga red flags gaya na lang kung hinihingi na ang inyong personal bank accounts o personal online money transfer details kung saan ide-deposito ang hinihinging pera. Bawal maningil ang aming mga tuwan at upang ipasok sa kanilang personal account.
Kalokohan yan. Yan nga ang priority kong hulihin. Gustong-gusto kong mapusasan yung mga ganyang gusto nga manloko ng ating kababayan. No? Pag meron gusto manloko sa inyo, ipaalam niyo po sa amin. Huwag kayong maniwala. At yan ay bawal. At yan ay gusto kong hulihin. Unang-una, meron kami official website. Doon kayo magtiwala. Ngayon, maaring mahirap malaman kung ito ay official website dahil maaring may logo na kahawig o kagaya ng aming logo. Basta't naniningil na sa inyo at tingin ninyo wala kayong dapat bayaran, huwag kayo dapat maniwala. Isumbong nyo sa amin. Again, may hotline kami, meron kami plataforma, paano nyo kami mapaparatingan ng inyong mga pag-aalinlangan. Huwag kayong basta maniwala. Bawal ang mga humingi ng karagdagang kabayaran, ano? Na wala naman sa mga dapat yung pagbayaran sa ating pamahalaan, lalo na't walang resibo. Napakaraming pwedeng gawing mga kwento o justification upang maloko kayo. Huwag kayong maniniwala dyan. Huwag kayong magpabiktima sa mga ganyang kalokohan dahil hindi po natin dapat payagan yung inyong perang pinaghirapan. Huwag niyong itapon doon sa mga nandoloko sa inyo. At again, pagtiwalaan nyo kami, gustong-gusto kong hulihin yung mga gustong magsamantala sa inyo at gustong manloko sa inyo. Tandaan, hindi naniningil ang Bureau of Customs sa pamamagitan ng personal na text, tawag, social media account o personal bank account. Lahat ng lehitimong transaksyon ay dumadaan sa tamang proseso at may kaukulang dokumento at resibo. Kapag may kahina-hinalang mensahe, tawag, website o taong nagpapakilalang taga-customs, huwag basta maniwala, huwag agad magpadala ng pera. At higit sa lahat, isumbong kay Commissioner. Dahil sa Bureau of Customs, walang puwang ang mga manluloko at scammer sa tapat na serbisyo publiko. Susunod, mga dapat gawin at tandaan kapag na-delay o nakansela ang flight. Alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Sa bawat balikbayan box, sa bawat imported goods, at sa bawat pasalubong mula sa ibang bansa, may isang ahensya na nangangasiwa at nagbabantay sa lahat ng mga produkto o kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ang Bureau of Customs o mas kilala natin bilang Customs. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Kaya't ang pinagkatiwalaan ng OFWs na forwarders o mga negosyante ang siyang dapat na magbayad ng mga kaukulang buwis na sinisingil ng shipping lines, airlines at operators ng ating pantalan at paliparan na kasama na sa binayaran ng ating OFWs. Ang buwis na ito ay makatutulong para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa tuwing may binibili naman tayong imported items sa iba't ibang e-commerce sites, katuwang din ang Bureau of Customs para siguraduhin maprotektahan ang mga mamimili laban sa fake goods at siguruhing makarating ng maayos ang mga in-order na produkto. Ang mga negosyanteng importer naman ang siyang dapat magbayad ng kaukulang buwis sa gobyerno kung ang import tax ay kasama na sa binayaran sa pag-check-out ng inyong items. At sa tuwing may bitbit na gamit o pasalubong ang mga turista papasok ng Pilipinas, nakabantay ang ating Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga iligal at peking mga produkto. Ang Bureau of Customs din ang unang depensa ng bansa laban sa iligal na droga sa ating mga border. Sinisigurado
ng ahensya na walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga buwis na binabayad sa ahensya ng customs ang siyang ginagamit ng ating gobyerno para pondohan ang mga proyekto para sa edukasyon, para sa mga ospital, para sa paggawa ng mga kalsada, at para sa iba pang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hanggat may mga ipinapasok at inilalabas na mga produkto sa ating bansa, makasisigurado tayong nariyan ang Bureau of Customs na handang magserbisyo ng tapat, ng may integridad at buong pusong poprotektahan ang bawat Pilipino. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Hassle at panira talaga sa bakasyon kapag biglang na-cancel o na-delay ang flight mo. Nakaka-stress at nakakaubos ng energy ang ganitong sitwasyon, lalo na kung excited ka na sa iyong trip. Pero huwag magpanik! May mga paraan para maisalba ang iyong itinerary at makakuha ng nararapat na kabayaran mula sa airline. Alamin yan dito sa Know Before You Go! Madalas nangyayari ang mga flight delay at cancellation dahil sa iba't ibang rason gaya ng masamang panahon. Narito ang ilang dapat tandaan para hindi ka malito. Bago umalis papuntang airport, i-check muna ang status ng iyong flight sa website, mobile app o social media page ng airline. Maaari mo rin itong hanapin sa Google gamit ang airline at flight number para makakuha ng mga update. Mainam din na may travel insurance ka dahil maaari itong makatulong sa mga gastusin dulot ng flight disruptions. May ilang credit card din na may kasamang travel insurance benefits. Kung may inaasahang masamang panahon o posibleng delay, magbaon ng mga kinakailangang gamit tulad ng pagkain, power bank at iba pang pampalipas oras. Ngunit kung matindi ang panahon, pag-isipang mabuti kung dapat pang ituloy ang biyahe. Kapag nasa airport ka na, alamin agad ang dahilan ng delay o pagkansela ng flight. Kung dahil ito sa mga kalamidad, maaari kang humiling ng refund o rebooking depende sa patakaran ng airline. Kung ang aberya naman ay dahil sa airline, maaari kang magtanong tungkol sa rebooking, hotel accommodation o paglipat sa ibang airline. Alamin din ang iyong mga karapatan bilang pasahero. Kapag 3 oras o higit pa ang delay ng flight, dapat magbigay ang airline ng pagkain o refreshments. Kung 3 oras o higit kang nasa loob na ng eroplano nang hindi pa nakakaalis o kakalapag pa lamang, may karapatan kang bumaba ng eroplano. Ihanda rin ang mga mahalagang dokumento tulad ng boarding pass, valid ID at booking details. Makatutulong ito kung kakailanganin mong magpa-rebook o humiling ng refund. Samantalahin din ang mga pasilidad ng airport habang naghihintay. May mga charging station, restaurant at airport lounge na maaring maging mas komportable ang iyong paghihintay. Pinakamahalaga sa lahat, manatiling kalmado at maging magalang sa mga airline staff. Mas madaling masolusyonan ang mga aberya kung may maayos na komunikasyon. No? Before you go, isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod! Imbis na wasakin, mga nakumpiskang gamit ng customs tulad ng damit at school supplies, ipinamahagi sa mga nangangailangang komunidad. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check! Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked
with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service, hotline number 02-8705-6000, email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary, steer clear of prohibited items, and don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Sa halip na masayang at hindi mapakinabangan, ipinamigay o idinonate ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kagamitan tulad ng mga damit, sapatos at school supplies sa mga nangangailangang komunidad. Narito ang report. Ginagawang kapaki-pakinabang ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang produkto sa iba't ibang operasyon. Agarang dinodonate ang mga gamit na ito sa mga ahensya ng gobyerno at partner institution para maipamahagi sa mga nangangailangang komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, pinalalakas ng Bureau of Customs ang donation at disposition efforts nito. Tinitiyak ng BOC na ang forfeited goods ay hindi masasayang kundi magagamit at mapapakinabangan pa ng publiko. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na sulitin ang resources ng pamahalaan at maihatid ang tulong sa mga nangangailangang komunidad. Kabilang sa mga forfeited items na dinodonate ay mga damit, sapatos, school supplies, tents at multi-function mobile power supply units. Giit ni Commissioner Nepomuceno, layo nitong mapakinabangan ng taong bayan ang mga nakumpiskang gamit imbis na masayang o matenga ang mga ito. Nakikipagtulungan din daw ang BOC sa iba't ibang ahensya at partner institution para maipamahagi ng maayos ang mga gamit ng naaayon sa batas. Dagdag pa ng BOC, ang hakbang na ito ay bahagi ng integrity, accountability at modernization o IAM movement ng ahensya. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit.
Sa ating pagtatapos, baunin ninyong katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo, magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.